Mom, alam ko na kung saan papunta tong usapang to. Please, I've made my decision. Hayaan niyo na lang ako sa gusto kong mangyari. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, nasasaktan man si Lucas, ay mas ginusto nitong lumayo sa kanyang mag-ina. Sapat na ba itong dahilan upang bitawan na rin siya ni Nina? Tunghayan ang 15 kabanata. Babes, anong balak mo? Hahabulin pa natin sa airport? Tatawag na ba ako ng taxi? Tanong ni Loren. Para saan pa? Hindi na rin niya naman ako mahal. Nagsimula na namang umiyak si Nina. Kahit magmumukha akong tanga doon, Loren, ipagtatabuyan niya lang ako at ipapamukha na wala akong halaga sa kanya. Kaya ko namang gawin yan, kaso masyado nang masakit, babes eh. Masakit-sakit. Sobrang naaawa na si Loren sa kaibigan. Talagang mahal mo na siya, no? Kahit sa maikling panahon lang kayo nagkasama, mas minahal mo siya kaysa kay Noel. Tumango si Nina at panay pa rin ang tulo ng kanyang mga luha. Bakit susuko ka na? Bakit hindi mo siya habulin at magpakatanga ka? Hindi ba gano'n naman dapat ang ginagawa ng taong gustong ipaglaban ang nararamdaman niya? Bebs, kung alam mo lang kung gaano ko kagustong gawin yan. Gustong gusto kong puntahan siya sa airport at pigilan. Kahit magmukha pa akong tanga ron, ayos lang. At least sinubukan ko. Pero Bebs, iba kasi yung sakit kapag pating anak mo nadadamay na. Hindi ko matanggap na sa dinami-dami ng tao sa mundo na hindi tatanggap kay Matthew. Si Lucas pang nagpamukha sa akin na naanakan niya lang ako. Pakiramdam ko, sinabi niya sa akin isang malaking pagkakamali na nabuo namin si Matthew. Bebs, mas mahal ko ang anak ko. Kahit kanino man. Handa kong isakripisyo ang kaligayahan ko para kay Matthew. Umiiyak na sabi ni Nina. Niyapos ni Loren ang kaibigan. Shhh! Alam kong masakit. Pero kailangan mong bumangon para kay Matthew. Oo, Bebs. Para kay Matthew, babangon ako. Para sa anak ko. Lalong humagulgol si Nina. Ilang sandali pa at tumunog ang alarm ni Nina. Bakit, Bebs, may gagawin ka? Tanong ni Loren. Bigla kasi itong tumayo at nagpuntang banyo. Parating na si Matthew. Hindi niya ako pwedeng makitang ganito. Teka, ayos ka lang ba? Sure ka na kaya mong asikasuhin si Matthew sa kalagayan mong yan? Nag-aalala na tanong ni Loren. Bebs, hindi ko alam kung maiintindihan mo ako pero kailangan eh. Mula umpisa hanggang ngayon papanindigan kong mag-isa si Matthew. Hindi ako pwedeng manghina dahil wala na akong ibang sasandalan kung hindi ang sarili ko lang. Sa isang iglap ay nagbagong itsura ni Nina. Naglagay ito ng make-up upang takpan ang mugtong mga mata. Inayos ang kanyang buhok at sinampal ang sarili. Nina, para kay Matthew. Para kay Matthew. Sambit nito habang nakaharap sa salamin. Ilang sandali nga lang at dumating na si Matthew. Sinalubong nito si Nina at inaasikaso. Walang bakas ng lungkot kung makita sa mukha ni Nina. Nakamasid lang si Loren at lubos na humahanga sa tatag ni Nina. Nina, siguro kung ako nasa sitwasyon mo, hindi ko kakayanin ang ginagawa mo. Hindi mo alam, Matthew, kung gaano ka kaswerte sa mga magulang mo. Umaasa pa rin akong hindi rito matatapos ang lahat.
malalaman niyo rin ang katotohanan. Anak, wala bang masakit sa'yo? Parating na yung nurse na mag-a-assist sa atin all throughout the flight. Sambit na ni Rowena. Okay lang po ako, ma'am. Maikling tugon ni Lucas. Paalis ng mag-inang papuntang US. Bilang ina, gagawin ni Rowena ang lahat mailigtas lang ang kanyang nag-iisang anak. Alam mo anak, ang saya ko nung pinavoid mong application mo sa Canada. At alam kong si Nurse Nina ang dahilan ng lahat ng yun. Sambit ni Rowena. Ma'am, alam ko kung saan pupuntang usapan to. Please, I've made my decision. Hayaan niyo na lang ako sa gusto kong mangyari. Inis na sabi ni Lucas. But son, I'm sure Nina would be devastated. Matitiis mo bang makita siyang ganun? Son, please let me tell her about your situation. She will be a great help para makarecover ka. And if inaalala mo si Matthew, we can take him. Wala namang problema dun. Pilit ni Rowena. Mom, please. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Okay, fine. Then tell me, bakit ayaw mo silang isama? Natatakot ka bang ipagpalit ka ni Nina sa tunay na tatay ni Matthew? Tanong ni Rowena. Mom, Matthew is my son, okay? Siwalat ni Lucas. Nagulat si Rowena sa kanyang narinig. I don't want him to be involved with this. Ayoko makikita nila ako nakakalbo, nasasaktan at parang kandilang nauupos. Hindi niyo alam, Mom, kung gaano ako nasasaktan na gawin sa kanila to. Pero ayaw ko silang idamay rito. I've been giving them so much pain dahil wala ko sa tabi nilang mag-ina mula nung pinagbubuntis pa lang niya si Matthew. Tapos kung kailan may sakit ako, saka ko sila kikilalanin. Para ano? Para kunan ng lakas ng loob? Ma'am, nanliliit ako sa sarili ko dahil imbis na akong umalalay at promotekta sa kanila, ako tong baldado at malapit ng mamatay. Ma'am, hindi ko rin ginusto to. Pero mas mahihirapan ako kung pati sila makikita kong nasasaktan. Lalo na si Matthew, Ma'am. Ayokong tatatak sa isipan niya na iiwan siya kaagad ng tatay niya. Ma'am, ayoko silang iwan. Pero ano gagawin ko? Umiiyak na sabi ni Lucas. Nauubos ng oras ko. Hindi makapaniwala si Rowena sa kanyang narinig. I understand, son. So anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko. Gagawin ko to as your last wish. Sambit ni Rowena at niyapos ang kanyang anak. Hi, good morning! Bati ni Noel. Kuya Noel! Salubong ni Matthew. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang umalis si Nina sa pagiging personal nurse ni Lucas. Natanggap muli ito sa dati nitong pinapasukan. Sa pagdaan ng mga buwan, ay hindi rin nawala sa tabi ni Nina si Noel at halos nasa kanila araw-araw. Naging mas malapit na rin ito kay Matthew. Tila nagbago si Noel matapos ang mga nangyari. Noel, pwede ba muna kitang makausap? Tanong ni Nina. Matthew, mamaya na lang ha. Kakausapin lang ako ni mama mo. Paalam nito sa makulit na bata. Nagtungo ang dalawa sa kusina. O bakit? May problema ba? Tanong ni Noel. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Tanong ni Nina. Ha? Di ko maintindihan, Nina. Anong ibig mo sabihin? Please, Noel. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Singhal ni Nina. Di ka naman ganyan. Anong naisipan mo at bigla kang naging mabait sa aming mag-ina?
Napatingala si Noel at huminga ng malalim bago magsalita. Nina, may masama ba sa ginagawa ko? Kaibigan mo ako. Tulad ni Lauren, kaya ako to ginagawa. Alam ko kailangan mo ako kaya eto ako, to the rescue. Paliwanag ni Noel. Nakatitig lang si Nina at hindi ito kumbinsido sa sinagot ni Noel. Okay, fine. Aaminin ko na. Gusto kita. Kaya ako to ginagawa. Gusto kitang ligawan, Nina. Inirapan ni Nina si Noel. Noel, kung naaawa ka lang sa akin, please don't. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kaya ko namang mag-isa. Sambit ni Nina. Wala pa man din, nabasted na ako kaagad. Nakangising sabi ni Noel. Umalis ka na, Noel. Inuulit ko, hindi ko kailangan ng awa mo. Sambit ni Nina at umalis. Sinundan lang ng tingin ni Noel si Nina papalayo sa kanya. Bakit pa ayaw niyong maniwalang mahal kita, Nina? Huli na ba talaga ang lahat? Naging bato ka na ba talaga? Hindi ko na ba talaga kayang palitan sa puso mo si Lucas? Ilang araw bago lumipad si Lucas sa US ay pinuntahan ni Lucas si Noel. Nag-cruise ang kanilang landas sa parking lot ng ospital. Paggamat may hidwaan ang dalawa ay sinantabi muna ito ni Lucas para sa importanteng bagay. Alam mo, ang lakas din ng loob mo, Lucas, no? Nakipagkita ka pa talaga sa akin matapos mong saktan si Nina? Sambit ni Noel. Huwag kang mag-alala. Labag din sa loob ko ang gagawin kong to. Pero wala akong choice. Bakit? Mamamatay ka na ba at ibibilin mo sa akin si Nina at Matthew? Pabalang na sagot ni Noel. Oo. Nagulat si Noel at kitang-kita nito ang seryosong mukha ni Lucas. Hindi ko inaasahang maiintindihan mo ang dahilan ko bakit nalayuan ko sila. Pero ayokong makita ako ng mag-ina kong parang nauupos na kandila. Lalong-lalo na si Matthew. Hindi ko kayang makita ang anak kong umiiyak lang dahil sa akin. Teka, mag-ina? Anak? Oo, tamang narinig mo. Anak ko si Matthew. At ako ang isang malakas na suntok ang sumalubong kay Lucas kung kaya't natumba ang kanyang wheelchair kasama si Lucas. Tarantado ka? Ikaw palang walang hiyang nakilala ni Nina sa bar? Galit na sabi ni Noel. Talagang wala kang matinong ginawa sa buhay ni Nina. Noon binuntis mo siya. Tapos ngayon, matapos mong paibigin, iiwan mo lang? Para ano? Para kay Samantha? Kinwelyuhan ni Noel si Lucas. Walang hiya ka talaga. Tama lang na mamatay ka, tarantado ka. Pinaulanan ng suntok ni Noel si Lucas. Hindi gumanti si Lucas at hinayaan lang si Noel sa kanyang ginagawa. Bakit hindi ka lumalaban? Bakit hindi ka pumapalag? Paalang naman ang nawala sa'yo, hindi ba? Bakit hindi mo ako gantihan? Sigaw ni Noel. Binitawan ni Noel si Lucas at nalugmok ito sa semento. Dahil ipagkakatiwala ko sa iyo silang dalawa. Malaki magiging utang na loob ko sa iyo, Noel. Alagaan mo si Nina. Lalo na si Matthew. Wag na wag mong hahayaang maging malungkot ang anak ko. Pinapakiusap kong palagi mo siyang dalhin sa park. O hindi kaya hayaan mo siyang makihalubilo sa ibang mga bata. Tulad ko, ayaw niya ng mga matatapang na amoy. Gusto ko pa sana siyang turuan lumangoy. Maglaro ng iba't ibang klaseng sports. Makakwentuhan. Makatabing matulog. Pero, bilang ng mga oras ko, Noel.
Ayoko silang paasahing magtatagal pa ako. Ayoko malungkot sila at mangulila sa akin. Kahit gustong gusto ko silang makasama. Natulala si Noel at pinagmasdan si Lucas habang pinipilit na umuupo. Wala akong ibang hangat kung hindi maging masaya silang dalawa. Nagsisisi akong hindi ko nalaman kaagad na may anak ako. Pero mas pagsisisihan ko kung pati sila ay nagdurusa dahil sa sakit ko. Nakita ko kung gaano nahirapan si Samantha noon. At ayokong iparanas sa kanila yon. Mas gugustuhin kong mamatay mag-isa kaysa makita silang nagluluksa dahil sa akin. Walang imik-imik ay binuhat ni Noel si Lucas at iniupo sa kanyang wheelchair. Nakakainis dahil hindi ko magawang maging masaya. At kahit hindi mo sa akin ibinili ng lahat ng yan, gagawin ko. Nina, labasin mo naman ako, Nina! Sigaw ni Noel. Ano ba, Noel? Nakakabulahaw ka na. Bakit ba? Gigil na tanong ni Nina. Patawarin mo na nga ako sa mga nagawa ko sa'yo noon. Nina, pangako ko mamahalin ko si Matthew higit pa sa pagmamahal na ibinigay ng tatay niya. Nina, please. Nangako akong aalagaan ko kayo. Patawarin mo ko. Nagmamakaawa si Noel ng mga oras na yon. Matapos kasi ng pag-uusap nila ni Nina ay naging malamig na ito sa kanya at iniwasan ito. Ramdam ni Noel na simula nang umamin siya ng kanyang pagtingin kay Nina ay lumayo ito sa kanya. Lasing ka ba, Noel? Hindi, nakainom lang, pampalakas ng loob. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko, Nina, nababaliw na ata ako. Sambit ni Noel habang sumusuray papalapit kay Nina. Nina, please, huwag naman sa ganitong paraan mo ako parusahan. Sorry kung binaliwala kita noon. Wala lang talaga akong lakas ng loob na umamin sa'yo. Pero ngayon buo na ang loob ko. Nina, please. Sinampal ni Nina si Noel upang matauhan. Noel, ano ba? Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo to kailangang gawin ng dahil sa awa. Oo, iniwan ako ni Lucas. Pero kaya kong sarili ko, Noel. Kaya kong tumayo ulit mag-isa nang walang kinakapitang iba. Bakit? Umaasa ka pa rin bang babalikan ka ni Lucas? Hindi na nagsalita si Nina at naiyak na lang bigla. Nina, mamamatay na siya. Iiwan niya rin kayo sa huli. Maiiwan kang mag-isa, Nina. Bakit ba hindi mo na lang ulit ako mahalin tulad ng dati? Hindi ba't ako naman talagang gusto mo? Bakit ngayon sa isang iglap si Lucas ang nandyan sa puso mo? Ano pa meron sa baldadong yun na wala ko? Namumula na sa galit si Noel. Ngunit naluluha ang mga mata nito dahil wala na siyang nakikitang pagmamahal para sa kanya ni Nina. Hindi tulad noon na kumikislap ang mga mata ni Nina tuwing sila ay magkasama. Nina, please. Ako na lang ulit. Gagawin ko ang lahat kahit pa nakiputas ng Nina. Piliin mo lang ulit ako, Nina. Please. Umiling si Nina at nag-umpisa ng mangilid ang luha. Hindi ko kayang pinapagawa mo, Noel. Dahil kahit alam kong nahihirapan na siya, nasasaktan at nangungulila sa amin. Mas pinili niyang lumayo para sa kapakanan namin ni Matthew. Noel, sa maikling panahon na nagkasama kami ni Lucas, siya lang ang bukod tanging nagparamdam sa akin na ako lang sapat na. Kahit may Matthew ako, kahit hati ang oras ko, kahit na hindi siyang priority ko, handa siyang iparamdam sa akin na kaming dalawang mahalaga sa kanya. Hindi ako lang. Hindi si Matthew lang.
At ngayong nahihirapan siya, mas pinili niyang lumayo para sa aming dalawa ni Matthew. Bumuhos ang mga luha ni Nina. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Tuluyan na bang bibitaw ang dalawa sa kanilang pag-iibigan? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, Ibang Kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.